Si Lily ay hindi umasa ni Daryl upang makakuha siya ng regalo bilang siya ay nawala lamang sa banyo. Nadama niya ang pagmamahal. Huwag buksan ito. Nagmamahal ng giling. Walang mahal, buksan natin ito sa bahay. Hindi nais ni Daryl na Delis na maging paninibugho habang nais niya ang kwintas mula sa parehong tindahan. Lily nodded at sinabi mahina, mahal ko ito kahit na hindi ito mahal. Palagi kong mahalin ito bilang isang regalo mula sa iyo. Si Denise ay tumawa. Buksan ito, Lily. Hayaan akong makita kung ano ang nakuha ng iyong asawa para sa iyo. Ako ay kakaiba, sabi ni Denise nang walang bahala. Isang regalo para sa asawa, ngunit maaari lamang niya buksan ito sa bahay. Dapat itong maging isang murang, dapat siyang mag-alala tungkol sa mga tao na tumatawa sa kanya. Naisip ni Denise, Lily, ikaw ang pinakasikat na batang babae sa paaralan. Sino ang nakakaalam na gusto mong pakasalan ang gayong walang silbi na tao? Lily smiled. Sinabi ng aking asawa na walang mahal. Hindi mo kailangang maging kakaiba. Pagkatapos ay inilagay niya ang kahon sa kanyang bag walang inaasahan na dinalisa upang snatch ang regalo at tumawa. Huwag kang magambag, tingnan natin, dapat ba? Binuksan ni Denise ang kahon ng regalo. Hey! Nalilinis si Lily. Paano ba'y babaan ang babaeng iyon? Paano niya mabuksan ang regalo nang walang pahintulot niya? Nais ni Lily na kunin ang kahon, ngunit lahat sila ay masindak, lalo na si Denise. Ang kanyang panga ay bumaba. Nagkaroon ng napakarilag kwintas sa kahon ng regalo. Walang hanggang pag-ibig. Isang walang hanggang pag-ibig na nagkakahalaga ng 60 milyong bucks. Lily Alice, siya ay nagulat at nasasabi. Nabili ba ng kanyang asawa na para sa kanya? Paano ito nangyari? Si Denise ay tumingin sa Lincoln, parehong nasa shock pa rin pagkatapos ng maikling sandali. Sa wakas ay dumating si Denise sa kanyang mga pandama. Siya ay tumawa habang tiningnan niya si Daryl. Wow, mukhang hindi ka pumunta sa banyo, dapat kang pumunta upang magnakaw ng kwintas. Tiyak na pagnanakaw. Paano ang isang live-in na anak na lalaki sa tulad ng kanya ay may pera upang bilhin iyon? Kahit na ang lola ng Lindon ay hindi binili ng isang 6 o milyong kwintas na walang pangalawang pag-iisip. Dapat niyang ninakaw ito. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Daryl kay Lily na buksan ang regalo sa bahay. Hindi niya gusto ang iba na malaman ang tungkol dito. Ang Lincoln ay nakangiti rin. Wow, Lily! Hindi ko alam na may asawa ka tulad ng isang mahusay na tao. Maaari niyang magnakaw ng isang 60 milyon na item ng madali. Nag-aalala si Lily. Itigil ang sinasabi nito. Hindi kailanman magnakaw ang aking asawa. Hindi na siya nakawin? Hindi ba siya ay naaresto at ipinadala sa bilangguan para sa pagnanakaw ng 2 cellphone? Denise tumawa. Pagkatapos ay itinataas niya ang kahon ng regalo at sumigaw, halika at tingnan mo. May isang magnanakaw dito. May isang tao na ninakaw ng kwintas na nagkakahalaga ng 65 milyong bucks. Halika nang mabilis. Ang bawat tao ay nagsimulang magtipon sa kanilang paligid. Itinuro nila si Daryl at sinaway siya. Isang pagnanakaw sa malawak na liwanag ng araw. Hindi pa matitigas ito ni Daryl. Tinitigan niya si Denise at sinabi, hindi mo kayang bayaran ito, kaya ang iba ay maaaring maging tisi. Si Denise ay tumawa. Kaya, ito ay ninakaw. Alam mo, mas maraming tao ang nagtipon sa paligid nila, at lahat ay nagsimulang reprimand siya. Ang ilang mga manggagawa sa mall ay kinuha ang kanilang cellphone upang tawagan ang pulisya. Isang babae ang biglang lumitaw sa gitna ng karamihan. Hindi siya isang magnanakaw, sabi ng babae na malumanay. Ito ay Yvonne Young. Siya ay nasa mall upang maghanap ng kolorete. Hindi niya inaasahan na magpatibay sa Daryl. Si Daryl ay nagulat na makita siya, pati na rin. Siya ay mas maganda at hindi niya nakita siya ng mga 2 araw. Siya ay bihis sa isang formal na suit. Ang kasuotan ay nagpakita ng kanyang perpektong figure at siya ay nagsuot ng isang pares ng pagsamba sa kristal. Binili ni Daryl ang mga ito para sa kanya sa auction ng Roger. Wow! Ang hitsura ni Yvonne ay nakakuha ng pansin ng mga lalaki sa karamihan. Ang isang tao ay sumunod sa tabi ng Yvonne.
Siya ay bihis ng maayos sa isang suite at isang pares ng mga baso ng itim na frame. Siya ay tumingin matalino. Yvonne step pasulong at itinuro sa tao sa tabi niya upang ipakilala sa kanya sa Daryl. Daryl, ito ay Matt Taylor. Si Yvonne ay medyo nagagalit sa araw na iyon. Ang kanyang ama ay nagpasya na ipakilala ang mga lalaki sa kanya. Mula sa mga rich heirs sa matagumpay na negosyante, hindi niya pinigil ang kanyang mga pagsisikap. Habang ang Yvonne ay palaging may kanyang puso na itinatakda sa Daryl, kaya naramdaman niya na naiayamot. 2 araw lamang bago iyon, ipinakilala ng kanyang ama si Matt sa kanya. Ipinakilala niya si Matt bilang ang apprentice ng sikat na antigong appraiser, Simon Joe. Mayroon siyang mahusay na mga kasanayan sa appraiser. Sa umagang iyon, pinilit ng kanyang ama si Yvonne upang matugunan si Matt at sa gayon ay sumang-ayon siya. Matapos niyang makipag-usap kay Matt, nalaman niya na mayroon siyang magandang pagkatao, at napakamagalang din nakita nila ang isang pulutong habang lumalakad sila, at sa gayon ay tumigil sila upang tingnan. Hindi niya inaasahan na makita si Daryl doon, at may nag-akusahan sa kanya ng pagnanakaw. Si Denise ay sumigaw, ikaw ay matapang para sa isang buhay na ayon sa batas. Sabihin ang lahat ng gusto mo sa ibang tao, gugugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa bilangguan. Si Denise ay tumawa ng walang bahala. Nagagalit siya nang makita niya ang pares ng pagsamba sa kristal sa mga paa ni Yvonne. Bakit may maraming peking ang pagsamba sa mga kristal? Paano maaaring magsuot ito ng maraming kababaihan? Tumingin si Yvonne sa Denise at sinabi, dapat kang magkamali. Hindi kailanman magnakaw si Daryl. Si Daryl ay gumugol ng 100 milyong bucks upang magbid para sa pagsamba ng kristal na si Yvonne ay isinusuot sa kanyang mga paa. Paano siya magiging isang magnanakaw? Anong joke? Tinitingnan ni Denise si Yvonne at sinabi, maaari mong sabihin na hindi siya isang magnanakaw, ngunit siya ay isa. Ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng 60 milyong bucks. Paano maaaring mabigyan ng isang likas na inlaw na lalaki ang isang bagay na katulad nito? Paano niya makuha ito kung hindi niya ito nakawin? Oh, Yvonne smiled. Nagtitiwala ako na hindi siya kailanman magnakaw ng anumang bagay. Maaari kong garantiya na personal. Si Denise ay tumawa nang marinig niya ang sagot ni Yvonne. Ang iyong personal na garantiya? Sino ang sa tingin mo ikaw? Maaari ka ring magsuot ng isang pares ng peking pagsamba ng kristal. Itigil ang pagkilos na kung ikaw ay isang mahalaga. Tinitigan ng karamihan ang mga ito. Si Yvonne ay naghiga sa kanya, ako ay Yvonne Young, ang aking pamilya ay nagmamay-ari ng Perlas Pavilion. Ano ang pinakamatandang anak na babae ng kabataang babae? Ang lahat ay nagulat na sinabi ni Yvonne na ang batang pamilya ay sikat sa Donghai City. Sila ay nasa antigong negosyo para sa mga henerasyon. Ang upper society ay nagustuhan upang makakuha ng mga antigong kagamitan. Kaya ang batang pamilya ay may isang mahusay na network. Denise blushed, nagulat siya nang marinig niya iyon. Pagkatapos ay nakita niya ang ahas ng tindahan ng alak na nagmamadali sa kanila. Di nagtagal si Denise, dumating mabilis, ito ba ang kwintas na nawala mo? Denise ang minadali at ipinasa ang kahon ng regalo sa tagapamahala ng tindahan. Tingnan mo. Nandito ba ang kwintas na ito sa iyong tindahan? Siya ay lumingon at nagturo sa Daryl, nito kawin niya. Stole. Ang tagapamahala ng tindahan ay tila nalilito at hindi alam kung ano ang gagawin. Si Denise ay nagtawa. Ang tagapamahala ng tindahan ay nagsimulang tumakbo para sa kwintas. Ngayon ang lahat ng katibayan ay narito. Tingnan natin kung paano niya ipinaliliwanag ang kanyang sarili. Ang 60 milyong kulang kwintas ay sapat na upang ilagay siya sa bilangguan para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Naisip ni Denise. Sir, ang tagapamahala ng tindahan ay magaling habang pinalayan niya ang kahon ng regalo pabalik sa Daryl. Bowed siya sa kanya. Sir, nakalimutan ko na ipaalam sa iyo na sa iyong mataas na paggasto sa aming tindahan, agad kang na-upgrade sa isang pribilehiyo na miyembro. Gusto mo ba ng pag-alis ng iyong numero sa amin upang maproseso namin ang pagiging miyembro para sa iyo? Gayon din, nakalimutan mo ang resibo para sa iyong pagbili. Ano? Isang resibo para sa isang pagbili? Binili niya ang kwintas. Ang karamihan ay tahimik. Hindi nila maaaring paniwalaan ang nangyari.
Isang pagbili ng 60 milyong buck, ang taong iyon ay dapat na mayaman. Tinatanggihan ni Denise habang siya ay nakatayo roon. Iyan ay imposible. Paano makakapagbigay ang isang selyo ng isang cellphone ng isang 60 milyong buck necklace? Naisip niya na ang pagtanggi ay nagalak sa isang resibo. Siya ay masindak. Siya ay nagpakita ng resibo ng presyo ng kwintas, ang Daryl ay binili ang kwintas. Ang bawat tao'y tumingin sa Denise. May isang bagay na mali sa kanya? Bakit siya ay sumigaw ng kwintas? Dapat na siya ay isang mabaliw na babae. Hindi ko kailangan ang pagiging miyembro. Daryl grabbed Lily's kamay at sinabi, "Mahal, pumunta tayo." Walang punto sa pananatili ang katotohanan. Pagkatapos ng pagkuha ng ilang hakbang, tumigil si Daryl at patungo sa Denise o kanan. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang bawat tao'y ay kakaiba tungkol sa kung ano ang sasabihin ni Daryl. Si Daryl ay nagtawa at sinabi kay Denise, mayroon lamang siyam-siyam na pares ng pagsamba sa kristal sa mundo. Ang mga serial number ay inukit sa mga takong. Kahit na ang 3 sa iyo ay maisuot na isang pares, alam ko para sa isang katotohanan na ang mga sapatos lamang sa aking asawa at Miss Young ay tunay. Ang mga nasa iyong mga paa ay peking. Dahil sa kalidad ng pagpaparami, dapat na magkaroon ka lamang ng 500 bucks. Daryl lumingon at umalis pagkatapos na. Wow! Ang bawat tao'y nagsimula upang ituro sa Denise habang sila ay tumawa. Nadarama si Denise kaya nahihiya. Hindi niya inaasahan na ibibigay ni Lincoln ang isang peres ng mga peking sapatos. Siya ay sumumpa na sila ay tunay na kapag ibinigay niya sila sa kanya. Si Lincoln ay nakangiti ng walang awa dahil siya ay tumingin sa lahat ng tumatawa sa kanyang asawa. Mahal, ikinalulungkot ko. Ang mga sapatos ay talagang imitasyon, ngunit sumumpa ako, hindi ko nakuha ang mga ito para sa 500 bucks. Nagbayad ako ng higit sa 1,000,000 bucks para sa kanila. Mawala. Sa labas ng mall, Yvonne, Matt, Daryl, at Lily walk bilang sila makipag-chat sa bawat isa. Iminungkahing liliko ang mga ito pumunta sa hapunan, at lahat ay sumang-ayon ng walang kabuluhan. Habang nag-uusap sila, umagang ang cellphone ng Yvonne. Ito ang kanyang ama, Kingston. Ang tinig ng Kingston ay dumating sa sandaling nakakonektado ang tawag. Mahal kong anak, paano ang iyong pet sa pumunta? Matt ay medyo ang Ginoo, tama? Karamihan sa kanyang mga pagsisikap sa paggawa ng mga posporo para sa kanyang anak na babae ay nabigo, at ang Kingston ay dumating sa isang konklusyon. Tinanggihan ni Yvonne ang lahat ng mga kandidato dahil siya ay nagdadala sa kanyang puso. Ano ang espesyal na tungkol kay Daryl? Mayroon lamang siya ng mga kasanayan sa pagpapatapon ng mga antigong kagamitan. Nang maunawaan niya ang katotohanan iyon, agad na nakipag-ugnayan si King Kings. Ang lalaking iyon ay maaaring maging napakabata pa rin, ngunit mayroon siyang mahusay na kasanayan sa mga antigong kagamitan, masyadong. Siya ang mundo na kilala sa antigong appraiser, ang inesrente ni Simon Joe. Ang kasanayan ni Daryl ay walang tugma kay Matt. Bukod dito, si Matt ay matalino at nakatuon din walang dahilan para kay Yvonne na hindi gusto siya. Mahal kong anak, sabihin mo sa akin, ano ang iniisip mo kay Matt? Hiniling ng Kingston ang walang pasensya. Hindi nais ni Yvonne na pababain ang kanyang ama, kaya't siya ay sumagot sa madaling sabi, fine. Fine. Pinanggit ng Kingston. Ikaw ay picky. Pagkatapos ay narinig niya ang Kingston na sumigaw. Hey, boss, gaano karami para sa pagpipinta? Tila siya ay nasa isang masikip at magulong lugar, ang pag-uusap ay tila nakasentro sa mga kwadro na gawa. Pagkatapos ng ilang sandali, si Kingston ay bumalik sa pag-uusap. Mahal kong anak na babae, natagpuan ko lang ang isang natatanging pagpipinta. Sumama sa Matt, mangyaring. Kailangan ko siya upang pilitin ito. Mag-ingat ka. Ang kanyang ama ay napag-alaga. Maaalala ni Yaon ang Matt nang dumating ito sa mga antigong kagamitan. Tila gusto ng kanyang ama na pumili ng isang kahalili para sa kanyang sarili sa halip na isang anak na lalaki sa halip na isang araw na lalaki, at siya ay nagkilala sa Daryl at hindi niya nais na umalis sa lalong madaling panahon. Si Sir Saidi ay may isang ideya. Well, gusto mo na magamit sa kanyang asawa, bagaman ay lino na mag-alis sa kanyang bibig,
pumunta si Lily na may inanyayahan sa amin. Lily ay nagpapasalamat sa i-collect ang pangalan ni Daryl ng maaga sa araw na ito. Maniningil ng pag-angat ng araw na ito, Daryl smiled at sinabi, tiyakin, pumunta tayo. Si Yvonne ay nasasabik, gayon paman, nabigo ang Matt. Bakit ang taong ito ay naroroon sa bawat okasyon, naisip niya. Si Matt ay isang matalinong tao, alam niya na interesado si Yvonne sa Daryl. Ano ang espesyal sa kanya? Naniniwala ang Yvonne nang sumang-ayon ang lalaki na itag kasama nila. Sa Maple Street. Ang Maple Street ay pinangalanan para sa mga puno ng maple na nakatanim sa kahabaan ng kalye. Ito ay sikat din para sa mga antigong negosyo na nag-set up ng shop doon. Kapag ang panahon ay pinakakomportable sa kalagitnaan ng Setyembre, ang mga may-ari ay sumali sa mga puwersa upang humawak ng isang antigong pagdiriwang sa sikat na kalye. Ang mga antigong mga mahilig sa lahat ng higit sa lungsod ng Donghae ay masikip sa kalye. Ang mga antigong mga kolektor mula sa buong mundo ay magiging sa Maple Street upang makahanap ng higit pang mga kayamanan para sa kanilang koleksyon. Kapag ang apat sa kanila ay dumating, ang lugar ay talagang masikip. Si Yvonne at Lily ay biglang naging sentro ng pagkahumaling. Ang dalawang goddesses ay masyadong maganda. Ang ilan sa mga lalaki ay hindi kahit na kumikislap. Ang parehong mga kababaihan ay maganda sa kanilang sariling paraan. Ang dalawang kababaihan ay hindi napansin ang atensyon na iniutos nila, ang kanilang pansin ay nasa mga kwadra na nakatakda sa magkabilang panig ng kalye. Maraming mga kwadra na may mga antigong item na ipinapakita para sa pagbebenta. Sulat kamay na mga scroll, jade, keramika at maraming iba pang mga pinong item, lahat sila ay mukhang kawili-wili. Si Daryl ay tumingin sa paligid habang lumalakad siya. Ang antigong pagdiriwang ay isang kagiliw-giliw na isa. Napansin niya ang isang pares ng mga mahusay na kalidad na mga antigong kagaya habang lumalakad siya sa kanila. Sa wakas ay dumating sila sa pinakamalaking stall sa merkado, maraming mga tao na nakapalibot dito, at si King Won ay isa sa kanila. Si Yvonne ay masaya na makita ang kanyang ama, at mabilis siyang lumapit sa kanya, ama. Nakanganga ang Kingston at nodded sa kanya. Matt, dumating mabilis, makita kung magkano ang pagpipinta na ito ay nagkakahalaga. Ang may-ari ng stall ay nagtataglay ng isang antigong pagpipinta sa kanyang mga kamay. Ito ay isang pagpipinta ng isang spotty tigre, na may paa sa isang bato rock bilang ito roared patungo sa kalangitan. Nagkaroon ng eleganteng puno sa tabi nito. Ito ang pagpipinta ng bundok ng Tigre Roar. Ang pangalan na Thompson ay nakascribbled sa sulok ng pagpipinta, mayroon ding mga dosenang mga selyo dito. Ito ba ay isang pagpipinta ni Watt Thompson? Si Daryl ay kumuha ng isang sulyap at pinalakas ang kanyang mga kilay. Ang bawat tao ay namangha sa pagpipinta. Ito ay isang tunay na pagpipinta. Anong kayamanan ang pagpipinta ng bundok ng Tigre Roar? Ang ilang mga kolektor ay nerbiyos din. Sila ay umaasa sa pag-aalok ng isang makatwirang presyo para sa pagpipinta. Gayunpaman, sa antigong negosyo, nagkaroon ng panuntunan. Walang sinuman ang dapat makagambala kapag ang isang potensyal na mamimili ay negotiated sa presyo ng isang antigong. Si Kingston ay nakikipag-ayos sa antigong nagbebenta, kaya ang iba pang mga kolektor ay maaari lamang maghintay ng walang pasensya. Ibinigay ni Kingston ang pagpipinta kay Matt habang siya ay ngumiti na may kapalaluan. Matt, tingnan kung ano ang iniisip mo tungkol sa pagpipinta na ito. Ang pintor ay may mahusay na mga kasanayan, ang damdamin sa tigre ay tumingin tunay at grand. Ang buong estilo ng pagpipinta na naitugma sa orihinal na estilo ni Watt Thompson. Ang presyo ng pagtatanong para sa pagpipinta ay ₱1 billion. Ang presyo ay medyo makatwiran para sa isang Watt Thompson painting. Sa Henderson Auction noong 2004, isang Watt Thompson pininturahan fan, na tinatawag na Cherry Appreciation, ay ibinebenta para sa $4.7 million. Ito ay katumbas ng tungkol sa $1 billion pagkatapos ng maraming taon na lumipas. Gayunpaman, iyon ay isang pininturahan lamang. Ang pagpipinta na pinag-uusapan sa sandaling iyon ay isang piraso ng sining na tinatawag na Tigre Roar Mountain. Maaaring makuha ang $3 billion sa isang auction, ngunit ang nagbebenta ay humingi ng $1 billion para dito. Gayunpaman, nag-aalala si Kingston. Siya ay may bahagyang higit sa $1 billion sa kanyang mga ari-arian. Kung ang pagpipinta ay napatunayang isang peking, mawawala niya ang lahat ng kanyang pera.
Sa makatuwid, nagpa siya siyang humingi ng tulong ni Matt. Kinuha ni Matt ang isang masusing pagtingin sa pagpipinta. Sinabi niya, alam ng lahat na si Watt Thompson ay isang hindi kapanipaniwalang talento. Hindi lamang siya ay isang pintor, ngunit siya ay isang makata at isang calligrapher. Ang lahat ng kanyang mga kwadro ay may malakas na enerhiya ng isang pagguhit at kahinahunan ng isang artist. Ang Tigre Roar Mountain ay naglalabas ng mga katangiang ito ng perpekto. Tingnan ng tigre, nagkaroon ng isang malakas at malinaw na kahulugan sa mga piraso nito, at ipinapakita nito ang lakas ng isang tigre nang walang armas. Ang puno sa tabi nito ay nagbigay sa buong pagpipinta ng isang mas malumanay na ugnayan. Sa pangkalahatan, ang pagpipinta ay mukhang malakas, masigasig at magiliw sa parehong oras. Ito ay tumutugma sa lahat ng mga katangian ng isang Watt Thompson painting. Ito ay tiyak na isang tunay na pagpipinta. Si Matt ay nagsalita ng malinaw. Ang bawat tao ay impressed sa Matt's analysis ng pagpipinta. Anong isang mahusay na binata? Ang kanyang antigong kasanayan sa appraisal ay ang pinakamahusay sa lahat ng tao doon. Ang ilan sa mga kolektor ay nodded sa kasunduan. Ang mga kolektor ay may malalim na kaalaman sa antigong pagpipinta. Lahat sila ay impressed sa talento ni Matt sa tasa. Kingston chuckled buong kapurihan pagkatapos niyang marinig ang tasa ng Matt para sa pagpipinta. Pinili niya ng tama. Na-clear ni Matt ang lahat ng mga pagdududa ni Kingston sa kanyang pagtatasa. Iyon ang pamantayan ng isang internasyonal na bantog na antigong appraisical master opera recipe. Bukod dito, si Matt ay talagang gwapo. Anong perpektong tugma sa kanyang anak na babae? Yvonne nodded kanyang ulo sa kasunduan masyadong. Ang antigong talento ng taktika ni Matt ay talagang kahanga-hanga. Ang antigong nagbebenta, Austin, ay nagbigay kay Matt ng mga hinlalaki. Mukhang ikaw ay isang profesional, mister. Sinuri mo ang pagpipinta ng madali, ngunit malinaw. Si Matt ay ngumiti ng buong kapurihan ngunit hindi tumugon. Bilang isang baguhan sa isang sikat na antigong master appraisal, nakuha niya ang lahat ng pansin at mga papuri. Si Kingston ay locked maligaya at sinabi, magaling pagkatapos, Austin, ako ay bibili nito. $1 bilyong. Kahit na kailangan niya nagugulin ang kanyang buong kapalaran, naramdaman pa rin niya na ito ay katumbas ng halaga. Kung ibinebenta niya ang pagpipinta sa ibang pagkakataon, mabilis siyang makakakuha ng $3 bilyong. Si Yvonne ay nalulugod, hindi niya maaaring kunin ang kanyang mga mata sa pagpipinta. Ang lahat ng iba pang mga kolektor at mga merchant ay side. Dahil binili ni Kingston ang pagpipinta, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon na bilhin ito. Nawala ang isang napakalaking pagkakataon sa paggawa ng pera. Binabati kita, Mr. Young. Mr. Young, gagawin mo ang isa pang kapalaran. Ang ilang mga antigong nagbebenta ay bumati sa Kingston. Kingston smiled brightly, siya ay sabik na gawin ang pagbabayad. Biglang nagsalita ang isang kalmado na tinig, kailan naging wakas ang Watt Thompson paintings na nakarating sa isang normal na antigong stall. Ito ay Daryl. Wow! Biglang, ang lahat ng mga mata ay nasa kanya. Sino ang taong iyon? Mayroon bang mali sa kanya? Anong basura ang kanyang sumigaw? Agad na mukhang mapanglaw ang Matt. Binanggit na niya na ang pagpipinta ay isang tunay na isa. Ano ang sinubukan ni Daryl na magpahiwatig? Yvonne, bakit siya dito? Hiniling ni Kingston ang nakakainis. Humingi siya kay Matt, kaya bakit din ang Daryl? Sa sandaling nakita ni Kingston si Daryl, naalaala niya ang oras na nakita niya si Daryl na nakatali sa lahat ng 3 kababaihan, at isa sa kanila ang kanyang anak na babae. Si Kingston ay galit na galit kapag naalala niya iyon. Si Yvonne ay hindi nagsasabi ng isang salita. Kinuha niya ang pagpipinta at ipinasa ito sa Daryl. Marami siyang sinabi, mangyaring tingnan ang pagpipinta, Daryl. Hindi na iniisip ng Yvonne. Nadama niya na ang isang bagay ay dapat na mali kung nagpa siya si Daryl na magsalita tungkol dito. Nawawalan si Matt nang makita niya kung ano ang ginawa ni Yvonne. Siya ay isang live-in na anak. Iniisip ba niya na mas malakas ang kanyang mga kasanayan sa antigong tasa kaysa sa akin? Isa na isip ni Matt. Daryl kinuha ng isang sulyap sa pagpipinta at sama mahinahon, ito ay hindi isang masamang pagpipinta, ngunit ito ay isang maliit na malayo mula sa Watt Thompson's kasanayan antas. Ano?
Sinabi ba niya na ang pagpipinta ay pekeng? Biglang nagsimula ang lahat na talakayin at ang kapaligiran ay medyo may gulo. Nagagalit ang antigong nagbebenta. Yang tao, ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi ba ng aking pagpipinta? Alam ng lahat ng antigong negosyo sa akin at alam nila na mayroon akong panuntunan para sa aking sarili. Kahit na hindi ako gumawa ng anumang pera, hindi ko kailanman ibebenta ang mga pekeng antigong kagamitan, itinatag din ng lahat ng Austin. Sinabi niya sa katotohanan, sinabi ni Austin ang anumang pekeng antigong bagay na hindi nahawakan ni Kingston, at sumigaw siya, Daryl, alam ko na may ilang mga imitasyon na antigong sa merkado. Ikaw ay bata pa, at maaari kang gumawa ng ilang mga pagkakamali. Alam mo ba kung sino ang Matt? Siya ang sikat na antigong estratehiya na si Anthony. Ito ay malinaw na sinabi ni Kingston. Kahit na si Daryl ay lubos na may kaalaman sa antigong appraisal. Si Matt ang isa sa sikat na antigong appraisal na master apprentice. Si Matt ay sumang-ayon sa Kingston. Si Damo Simon na si San Kingta. Si Simon ay naging sikat na antigong master. Si Simon ay naging isang bagong taon na iyon, si Ma'am ay madalas na nagaganap sa isang ito. Ang Tigre Roar Mountain ay dapat na isang tunay na napahiya, nagustuhan niya ang iyong mga salita. Ang batang pamilya ay isang sikat na antigong merchant na pamilya sa Donghai City. Kahit na si Paningin ay naniniwala na ang pagpipinta ay tunay na. Ang dinril ay magiging sanhi ng problema para sa lahat. Yvonne ay nervyos din. Daryl, sigurado ka ba ang painting ay pekeng? Daryl smiled at ipinaliwanag, Matt ay tama kapag sinabi niya na ang Watt Thompson paintings ay may mga espesyal na katangian at mga katangian. Ang kanyang mga kwadro ay may malakas na enerhiya at kahinahunan ng isang artist. Kailangan ko ng ilang mga katangian, ngunit ang karamihan ng tao ay tumawa. Siya ay nag-claim pa rin ang pagpipinta ay pekeng. Marahil ay naghahanap lamang siya ng pansin at nagsasalita ng basura, naisip ni Matt. Ang Austin ang nagbebenta ay nagagalit. Siya ay nasa antigong negosyo sa loob ng mahigit 30 taon at hindi na siya nagbebenta ng isang pekeng antigong tao. Nakita niya ang pagpipinta sa pamamagitan ng pagkakataon at ginagamot ito bilang kanyang pinaka-treasured item. Kapag nag-claim na Daryl na ito ay isang pekeng, siya yelled, ikaw ay namamalagi. Fine. Sabihin mo sa akin kung bakit sa tingin mo na ang pagpipinta ng isang pekeng. Kung maaari mong bigyan ako ng isang wastong dahilan, pagkatapos ay dapat akong magretiro mula sa antigong negosyo. Gayunpaman, kung hindi mo magagawa, kailangan mong yumuko sa akin at humihingi ng paumanhin. Ang lahat ay mas kakaiba tungkol sa sitwasyon. Tingnan natin kung ano ang nakuha niya. Hindi sa palagay ko alam niya ang anumang bagay. Sinasabi lang niya ang basura. Niller si Eli noong natanto niya na ang lahat ay hindi nasisiyahan sa Daryl. Mr. Austin, mangyaring huwag magalit. Ako ay humihingi ng paumanhin sa ngalan ng aking asawa. Ikinalulungkot ko, ang kanyang antigong kaalaman ay lubos na limitado. Limitadong kaalaman? Si Austin ay nag-slam ng kanyang kamao sa mesa. Pagkatapos ay dapat niyang itago ang kanyang bibig. Nakakainis na, Buder, si Daryl ay hindi lamang nahihirapan, huwag kang mag-alala sa loob. Daryl ay nagtawanan ng walang pag-alis sa isang patak ng tao. Nagustuhan niya ang isang marka sa isang pakrikal na pagpipinta. Naging mas kaunti ang pagalingin sa isang dating. Iyon ang tanging pagkakataon na kailangan niyang makita ang pamamaraan sa pagkilos. Nawala ang lahat, sila ay hindi makapagsalita nang makita nila ang fold na ginawa ni Daryl sa pagpipinta. Ang gol na natitiklop na paraan ang bawat tao'y makakaalam nito kapag nakita nila ang isa. Ang Stellan ay may kakayahan na gawin iyon. Saan natutunan ni Daryl ang natatanging pamamaraan? Ang bawat tao'y tumitig sa Daryl at ang fold na ginawa niya sa pagpipinta. Daryl laughed. Mr. Austin, sinabi mo na kung ang pagpipinta ay isang pekeng, ikaw ay magretiro mula sa antigong negosyo. Austin dared hindi tumugon pagkatapos niyang makita ang gold folding paraan. Bago iyon, hinanap niya ang tulong ng dose-dosenang mga antigong appraiser, at lahat ng mga ito ay nakumpirma na ang pagpipinta ay tunay. Si Daryl ay hindi kahit isang sikat na landas sa larangan, paano niya matukoy na ang pagpipinta ay isang pekeng isa? Nabigo ang Austin. At ulitin ko ito. Kung ang pagpipinta na ito ay isang pekeng, dapat kong iwanan ang antigong negosyo.
Gayunpaman, kung napatunayan na tunay, pagkatapos ay dapat kang lumuhod at humihingi ng paumanhin sa akin. Daryl kinuha ng isang malalim na hininga. Watt Thompson ay ipininta maraming mga kwadro na gawa sa kanyang buhay, gayunpaman, hindi marami ang napanatili. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, nagkaroon ng isang artist na nagngangalang Herman Landi, na hinahangaan ang pagpipinta ni Thompson nang labis na pinananatili niya ang marami sa mga orihinal na kwadro na gawa. Gumugol siya ng maraming taon na tinutularan ang gawain ni Thompson. Si Daryl ay patuloy na nagsasabi, ang pagpigil sa bundok ng Tigre-Roar na ito ay dapat na isa sa kanyang mga gawa. Ang isang tao sa karamihan ng tao ay nagtanong, paano mo mapapatunayan kung ano ang sinabi mo lang? Si Daryl ay nagising sa kanyang ulo at sinabi, may isang mahusay na kasanayan sa pagpipinta ni Herman ang kanyang mga painting ng Thompson sa pagiging perpekto. Ang karamihan sa mga profesional na appraiser ay hindi makakaiba sa pagitan nila. Pagkatapos, itinuro ni Daryl sa fold. Gayunpaman, gaano man kabuti ang kanyang mga kasanayan, si Herman ay nawala ng mahalagang bahagi, at iyon ang papel na ginamit niya para sa pagpipinta. Watt Thompson ginamit art papel na ginawa ng Pamilya Hill para sa kanyang mga kwadro na gawa. Ang mga papeles ay napakasikat sa panahong iyon. Gayunpaman, ang linya ng produksyon ay isinara sa ibang pagkakataon. Ang burol na pamilya ng pamilya ay may natatanging katangian, kahit gaano kahirap ang nakatiklop sa papel, laging babalik ito sa orihinal na estado nito. Hindi ito magkakaroon ng kulubot. Ang mga peking kwadro na gawa ay hindi kailanman gagawin sa parehong uri ng papel. Wow! Ang bawat tao ay mas matatag na mas mahusay na tingnan ang fold. Kahit na si Lily at Yvonne ay hindi makatutulong sa kanilang sarili, sila ay mas malapit upang obserbahan ang pagpipinta, masyadong. Si Daryl ay tama, ang kulungan ay nandoon pa rin, at ang papel ay hindi nagpakita ng pagsay ng pagbawi. Ang pagpipinta ba ay peking? Yvonne shivered bilang siya ay tumingin sa Daryl na may malalim na paghanga at paggalang. Siya ay hindi isang walang silbi Mathawak ng kanyang kamao mahigpit, nais niyang makipagtalo sa Daryl, ngunit hindi niya magawa. Naisip niya na ang pagpipinta ay tunay. Paano niya maaaring, ang apprentice ng isang sikat na antigong appraiser, mawawala sa isang live-in na sinungaling sa batas? Ang mukha ni Matt ay na-reddened. Kinuha niya ang pagpipinta at sinabi, iniisip ko pa rin na ang pagpipinta ay tunay. Tatawagin ko ang aking Panginoon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at video na tinatawag na kanyang Panginoon. Ang bawat tao ay namangha kapag nakita nila ang pangalan sa screen ng cell ng Matt. Master Simon Joe. Ang tawag ay konektado kaagad. Isang matandang lalaki ang lumitaw sa screen. Siya ay maliliit, ngunit siya ay mukhang matalino. Ito ay Master Joe. Ang bawat tao ay masindak kapag nakita nila siya sa screen. Nasiyahan si Matt sa lahat ng pansin na iniutos niya sa sandaling iyon. Siya ay mabilis na inilipat ang kamera, patungo sa pagpipinta at nagtanong, Master, ito ay isang Watt Thompson painting. Mangyaring tingnan kung ito ay tunay. Magkakaroon sila ng katotohanan ng buksan ni Simon ang kanyang bibig. Sino ang mga has na magduda sa mga salita ng Master Antique Appraiser? Si Simon ay tumingin sa pagpipinta at sinabi, ang Tigre-Roar Mountain Painting. Ang tigre ay tumingin buhay na buhay at energetic. Ito ay isang tunay na pagpipinta. Ang lahat ay namangha kapag narinig nila iyon. Ang sitwasyon ay naging may gulo. Ang live-in na manugang na lalaki ay mali sa kanyang tasa. Sinabi ni Master Simon na ang pagpipinta ay tunay, kaya kung paano ito magiging peking. Buddy, narinig mo ba iyan? Nagtagumpay si Austin at sinabi sa Daryl, lumuhod at humihingi ng paumanhin. Mr. Austin, mangyaring huwag magalit, huminahon. Yvonne nagpunta sa kanya mabilis. Ang aking kaibigan ay nagkamali, mangyaring huwag maging baliw. Ang pagpipinta ay para sa $1 bilyong karapatan, bibili namin ito. Siya ay ngumiti ng walang awa at kinuha ang kanyang cellphone. Siya ay handa na upang ilipat ang pagbabayad sa Austin. Daryl rushed pasulong at snatched Matt's telepono. May mali ba sa iyong mga mata, si Simon Joe? Nagdadala si Daryl ng walang tirahan habang tumingin siya sa screen. Buksan ang iyong mga mata at tingnan ito. Ito ba ay isang tunay na pagpipinta? Tingnan ito muli. Si Matt ay galit na galit habang tinitigan niya si Daryl.
Paano ka makapagsalita sa aking Panginoon sa gayong paraan? Nasaan ang iyong mga kaugalian? Bigyan mo ako ng aking telepono. Si Master Joe ay nasa kanyang ika-60 taon at siya ang pinakamataas na antigong appraiser. Ang bawat tao'y batiin siya ng magalang. Paano bastos ang buhay sa isang tao na ito? Paano siya makikipag-usap sa guro sa isang paraan? Ang karamihan ng tao ay itinuturo at nagkomento sa kawalang-galang Daryl. Kaya bastos. Kahit na mayroon kang ilang kaalaman sa mga antigong kagamitan, hindi ka dapat maging mapagmataas. Siya ay isang guro. Biglang narinig nila ang tinig ni Simon sa telepono habang siya ay exclaimed, "Ikaw ba, Mr. Darby?" "Sorry, hindi ko dapat makita ito." "Ano? Na-pre-address ba ng guro ang lalaki bilang Mr. Darby?" Sa ganoong pulit tone. Ano ang nangyari? Ang bawat tao'y hindi makapagsalita. Ang buong Greenway Road ay nanatiling tahimik. Nalilito si Matt. Nalaman ba ng kanyang Panginoon na ang buhay ay nasa anak na anak? Si Daryl ay nakangiti at sumagot, "Simon, huwag mong pilitin ang pagpipinta maliban kung ikaw ay ganap na tiwala tungkol dito. Alam mo ba na maaari mong bigyan ang maling impormasyon?" Si Daryl at Simon ay parehong mga apprentice ng Stellan Smith. Si Daryl ay si senior. Kahit na si Simon ay sikat at mahusay sa antigong negosyo, nagsimula siya ng wala. Hindi niya maiiwasan ang isang tunay na barya mula sa isang peking isa. Ang isa sa kanyang mga pagkakamali ay nagkakahalaga ng isa sa 10 milyong mga box ng kanyang mga customer. Ang customer ay tungkol sa pumatay sa kanya bago Daryl nagpunta sa kanyang pagliligtas. Iyon ang dahilan kung bakit si Simon ay magpapasalamat magpakailanman sa Daryl. Habang nakinig siya sa mga salita ni Daryl, nodded si Simon. "Ikinalulungkot ko, nagkakamali ako. Ang pagpipinta ay peking D. Ang lahat ay masindak." Tiningnan nila si Daryl na parang siya ay isang halimaw. Si Yvonne ay bit ang kanyang mga labi at tumingin sa Daryl. Siya ay namangha sa kung ano ang ginawa ni Daryl. Maaaring siya ay bahagyang hawakan sa sarili. Gusto niyang lumuhod at sambahin ang lalaki. Ang taong ito ay napakamahulaan, naisip niya. Si Lily ay nadama kaya emosyonal habang siya ay nakatayo sa gilid. Kahit na wala siyang labis na kaalaman sa mga antigong kagamitan, narinig niya ang tungkol kay Simon Joe, siya ay palaging nasa antigong mga kaganapan. Hindi niya inaasahan na si Joon ay labis na paggalang sa kanyang asawa. Tinatapos ni Daryl ang tawag at itinapon ang pagpipinta. Pagkatapos, sinabi niya, "Mr. Austin, sinabi mo na kung ang pagpipinta ay isang peking, ikaw ay magreretiro mula sa antigong negosyo." Ay, Austin ay galit na galit. Biglang, bumaba siya sa lupa, nahihirapan siya. Daryl smiled at pagkatapos ay nakabukas upang tumingin sa Kingston. "Mr. Young, nang lumakad ako dito lang, nakita ko ang isang practical na vase mula sa dinastyang King sa ikatlong stall sa kaliwa. Ito ay nagkakahalaga ng pagbili kung ito ay nakapresyo sa ibaba 20 milyong bucks." Kahit na ang Daryl ay nagsalita ng mahina, marami sa karamihan ng tao ang nakarinig sa kanya. "Pumunta tayo." Ang isang tao sa karamihan ng tao ay sumigaw, at lahat ay nagmadali patungo sa ikatlong stall. Ang bawat tao ay naniniwala sa mga salita ni Daryl, walang sinuman ang mag-aalinlangan sa kanya. Nababahala si Kingston, sa kanyang edad, paano niya maaabot ang ikatlong stall na sapat. Matapos ang lahat, ay nagkasing dati, at sinabi ni Kingston, "Mr. Young, huwag mag-alala, hayaan silang pumunta." Ang ika-12 stall sa kanan, mayroong isang antigong tabak na nagkakahalaga ng pagbili sa 20 milyong bucks. Ang panlabing-6 na stall sa kaliwa, may isang lampara na ginamit sa palasyo, at ito ay nagkakahalaga ng pagbili sa 1 hanggang 20 milyong bucks. "Ako ay magbibigay sa iyo paalam pagkatapos." Pagkatapos, si Daryl ay lumiko at iniwan habang nagtataglay siya sa kamay ni Lily. Daryl ay tulad ng isang bihirang talento. Siya ay isang himala sa patlang ng antikes. Hindi nakakagulat na ang Yvonne ay naaakit sa kanya. Gayunpaman, siya ay may asawa, hindi na bahagi ni Yvonne ang isang asawa sa ibang babae, tama ba? Naisip ni Kingston. Malayo mula sa Greenway Road, lumakad si Daryl habang nagtataglay siya sa kamay ni Lily. Gayunpaman, ang isip ni Lily ay blanko. Iyan ba ang taong iyon ng kanyang asawa? Alam ng taong iyon ang lahat, paano hindi niya napagtanto na mas maaga?
Mula nang mag-asawa siya Daryl, ang lahat ng kanyang mga kamag-anak ay tumawa sa Daryl. Sinabi nila na siya ay isang walang silbi na tao, wala siyang alam. Naliliwa ni Lily ang tungkol dito. Siya hug Daryl at sinabi, "Sorry, mahal ko." Si Daryl ay naglalakad nang hinipo niya siya. Siya ay tumigil at pinatuyo siya sa kanyang balikat. "Ano ang nangyari? Bakit ka humihingi ng paumanhin sa akin?" "Mahal, hindi ko pinagaan ang lahat ng oras na ito. Nalulungkot ako. Gagawin ko ito sa iyo, hindi ko kayo iiwanan," sabi ni Lily ng mahina habang siya ay hug Daryl tighter. Pagkatapos nilang umalis sa Greenway Road, si Daryl at Lily ay pumunta sa isa pang mall at theme park. Sa wakas, pagkatapos nilang bantayan ang isang pelikula na natapos sa 1:0 ng hapon, umupo sila sa bahay. Si Lily ay nalulugod sa araw na iyon. Iyon ang kanyang pinakamaligayang araw pagkatapos na mag-asawa siya ng 3 taon. Sila ay pagod na pagod mula sa pamimili, nagpunta sila ng husto sa kama. Kinabukasan, si Daryl ay natutulog pa nang ang kanyang cellphone ay umalingaw-ngaw. "ST. Sino ang tatawag ngayong maaga sa umaga?" Ito ay halos 7 sa umaga. Si Daryl ay nag-atubili na tumingin sa kanyang cellphone. Ito ay Isabella. "Daryl, ang Epixer competition ay ngayon. Maghihintay ako sa iyo sa harap ng paaralan." "Magmadali," sabi ni Isabella malumanay. Siya ay halos nakalimutan tungkol dito. Si Daryl ay nag-slap ng kanyang noo at mabilis na nakuha ang pagbabago. Sa sandaling naabot niya ang pintuang daan ng paaralan ng Hexad, nakita niya na naghihintay si Isabella para sa kanya. Siya ay perpekto, ang kanyang buhok ay mahaba, at siya ay nagsuot ng isang pares ng mga asul na mahangin maong. Daryl gulped bilang siya lumakad patungo sa kanya. "Ikaw ay maaga, Miss Isabella." Si Isabella ay nakangiti at nagsabi, "Ang kompetisyon ay nagsisimula sa 8, hindi masyadong maaga ngayon." "Tayo Si Daryl ay kakaiba. Saan nagaganap ang kompetisyon ng Elixir?"